pagpasok mo pa lang sa morgue, gine-grade ka na. May question tayo here from Verhel. Sabi niya, Sir, tips nga po para pumasa sa embalmer's examination. So, a few weeks ago, meron tayong meeting with the head of the CEUE itself. No? Ito yung mga nagbibigay ng mga exam. And we're finding ways kung paano yan mapadali. No? So, hopefully mag-improve pa, especially sa mga embalmers na matatagal na at magagaling, pero hindi pa nag-e-exam. No? Kahit may edad na, pwede pa rin. So, we're looking forward to that. Anyway, so meron tayong dalawang klase ng exams when it comes to embalming. Yung theoretical or yung written and yung ating actual exam. No? So, tips para sa theoretical, make sure busog kayo, no? Kasi medyo matagal yung exam. Nung time namin, 200 items. Ngayon, medyo mababa na yata, hindi ako nagkakamali. And kailangan yung basahin yung tanong ng maayos. Kung pwede 2-3 times kung di nyo maintindihan. Kasi medyo nakakalito eh. Multiple choice siya. Yun nga lang, minsan everything is included except yung tipong mga ganun. Or may mga trick questions. So kahit alam mo yung sagot pero hindi naman yun ang tinatanong, malilito ka. So nagkakaroon ng ganong pagkalito. No? So kailangan basahin mo yung tanong ng maayos. Make sure na nakapag-read kayo ng maayos sa mga subjects natin. No? Anatomy, physiology, microbiology and parasitology, jurisprudence and ethics, yung tipong mga ganun. Hygiene, syempre. Yung mga topics dyan na napaka-crucial pag-aralan yun. So, second is yung ating actual exam. So, after pumasa sa theory, then mag-actual na tayo. So, some tips sa ating actual exam. Siyempre, dapat di kayo takot sa patay. Kasi may patay talagang kakaharapin kayo doon. Yung case namin, isang makeup tsaka isang example for the embalming. So, familiarize yourself as well with the tools kung paano gamitin yung hand pump, lalo na yung pag-aspirate at saka yung pag-i-inject ng formalin. Yung pag-makeup din, nabanggit natin kanina, dapat pantay yung pagkaka-makeup, no? And familiarize yourself with the procedure. So, halimbawa, namatay sa bahay, ano yung mga procedure na gagawin? Aksidente, anong gagawin natin? At pinaka-importante, pagpasok mo pa lang sa morgue, gine-grade ka na kung paano mo suotin yung personal protective equipment. Tinitingnan na examiner kung paano yan i-dispose pagkatapos. So, ito mga yan. Overall, wag kang kabahan. Okay lang yan. If you did your best, no, okay, good. And yeah, September na yung ating exam. I pray for you guys. Hopefully, dumami yung mga licensed embalmers natin. And God bless sa inyo lahat.